nga ito sabi ni Sal Panelo, ayan sabi niya, national budget dapat i-veto mo. Yan din ang sinasabi ng mga military. Bongbong, makinig ka naman. Tangina yung mata mo, hindi mo na maidilat sa kakatulog mo. Dahil sa Malacanang, may mga i-veto ang Pangulo sa naturang panukalang budget. Hindi naman inanunsyo ng palasyo kung kailan ang magiging paglalagda para maging ganap na batas. Ano kaya ang mga plano ni BBM Attorney Sal na dapat niya i-veto? Kasi sinabi nga niya, di ba? Hindi daw siya pabor dun sa pagkakaltas dun sa sa budget ng education sector. Hindi ko lang alam kung ano pa yung i-veto niya. Attorney Sal, what do you think? Tama yun. Alam mo, natatanda mo the other day, pinitik natin yung aking fraternity brad na Secretary of Education. Sabi ka pumayag. Number one, dati kang senador, dapat kakampi mo yung mga senador mo at yung mga dahil miyembro ka ng Kongreso. Pangalawa, diba, hindi ka pinagtatanggol ng principal mo na nag-appoint sa'yo. Kaya mabuti naman, at siya na mismo, sinabihan niya ata siya na re-remedyoan na natin. So, ang magagawa talaga dyan, i-veto. Hindi lang yung ginawa nila sa PhilHealth. Yung ginawa nila sa iba pang ayos. So tayo, hindi niya i-veto yan. Hindi niya i-veto yan. Putang ina, dito mo malalaman talaga si Bongbong Marcos walang backbone. It's easy to tell itong Congress na, bawasan nyo to, bawasan nyo yan. This is not good. Ayusin nyo yan. Wala akong nakikita na wala akong nakikitang infra dito sa natin. Tinaasan niyo yung yung DPWH pero wala naman ako nakikitang mga projects ng DPWH na significant dito sa ating 2025 na budget. Wala namang mga tulay na gagawin, wala namang mga expressways na panibagong bubuksan, i-construct, wala naman tayong mga super diyan, mga infrastructures na nakalinya diyan. Bakit dinagdagan natin yung budget nila? Mukhang yan, ayoko niyan. Gusto ko ibalik natin yung budget sa Mindanao, nung railway doon, yung ganyan, yung subway, pabilisin na. Dapat ganun. Kasi nung si PRRD ang presidente, mga bossing, maraming pagkakataon na ibinabalik ni PRRD yung sa kanila, yung libro sa kanila. Ayusin nyo. Meron akong nakikita mga provisions na hindi ko gusto. Maraming ganun si PRD na ginawa dati. Kaya nga nung panahon daw ni PRD, mas mahirap magpasa ng budget kasi nga ini-scrutinize ni PRD yung corruption. Sabi nga ni Senator Bongo, problema mo kay PRD when you give him ganito kakapal na papel, don't expect na pipirmahan niya yun kagad. Kasi daw, parang sa panahon ngayon, sa panahon ng mga tamad, pag ganun nakakapal, tatama rin na sila magbasa, pirma na lang natin yan para walang problema, time-consuming magbasa. Sasakit utak natin yan, wala na nga tayo utak eh. Si PRD, page per page, word per word, may hawak daw yan na marker. Minamark daw niya yung mga hindi niya gusto. Kasi ibinabalik niya. Ganun daw si PRRD. Kaya nga sabi ni Bongo, pag nagpapapirma ako sa kanya, nangangawit ako. Bakit? Hindi niya pinipirmahan yung urgent na kagad. Binapasa niya talaga isa-isa. Tinitingnan niya talaga. Ini-scrutinize niya. Ganun si PRRD. Kaya nga yung sinasabi nito ni Kaya nga yung sinasabi nito ni Bongbong Marcos Tinanggalan nila. Tapos inilalagay sa iba. Dapat talaga i-veto yun. Kung ikaw ang tatanungin, Attorney Sal, anong gusto mong maalis doon sa national budget at ang dapat nabigyang prioridad kung i-veto man ni PBBM? Tanggalin nila yung AKAP. AKAP, ayuda. Yung mga ginagawang nagagamitin lang sana. Samantala, Attorney Sal. So sana tanggalin yung AKAP, tanggalin talaga yung ayuda kasi vote buying yan. Kahit ano pang sabihin ng DSWD, kahit ang sabihin pa ng COMELEC is hindi bawal gumamit ng bawal magbigay ng ayuda during campaign period. Dapat talaga natin yan. I-veto na natin yan. Kasi since bawal na magbigay ng ayuda ng campaign period, dapat tanggalin na natin yan sa budget ng 2025, di ba? Kasi ganito yan. Remember noong panahon ni Hani Lacuna nung tumatakbo siya sa Maynila. Meron kasing ayuda para sa mga senior citizen
na inirelease si Hanny Lacuna na matagal naman nang approve. Inirelease ni Hanny Lacuna, kaya lang inirelease niya during campaign period. Dinimanda siya doon nung kanyang kalaban na si Lopez. Dinimanda si Hanny Lacuna ni Lopez noon. Pinapadisqualify si Lacuna ni Lopez kasi nga nagbigay ka ng ayuda ng campaign period, vote buying yan. Vote buying yan, legalized vote buying yan. Tapos ngayon, sinusuportahan nyo yung AIX, sinusuportahan nyo yung AKAP, mag-i-election, okay lang sa akin. Sa 2026 na yan. 2027. Pagdating ng 2028, election, proper, election time, walang ayuda. Dapat ganun. Oo, di ba? Ganun dapat ang gawin natin para tayo na talagang hindi magamit itong mga ayuda na ito sa mga kahayupan, kalokohan. Di ba, mga bossing?